And lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair. Higit isang linggo nang usap-usapan sa social media ang naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito samot-saring pambabatikos ang ibinato laban sa kongresista. Ayon sa ilang grupo ng kababaihan, hindi raw ito katanggap-tanggap lalo pat ipinagdiriwang ngayong Marso ang Women's Month. To release something like that on Women's Month is somehow, I could say it is nakakabasta sa amin mga babae. Yun. Una sa lahat po, hindi po nagpo-post ang mga babae. Ang lahat po ng ginagawa ng mga babae, hindi po para sa lalaki. Hindi po ito para sa consumption ng mga lalaki o iba pa, kundi ito po ay consumption para sa kanilang sarili. Oo naman, kasi matagal na yung mga ganyang statement galing sa iba-ibang lalaki. Hindi yan ang unang beses na narinig ko yung ganitong statement from a man. Parang, in fact, palagi, no? Wala noon hanggang ngayon. Sa kabila ng pambabatikos laban kay Suntay, ipinagtanggol naman siya ni Attorney Ferdinand Topacio sa isang programa sa radyo. Sa programang Yes, Yes, Yo, Topacio, binatikos pa ni Topacio ang kapatid ng aktres na si Ann Curtis na si Jasmine Curtis. Dito kwinestyon niya kung bakit nagpo-post ang aktres suot ang bikini picture sa social media. Nagpaumanhin naman si Congressman Suntay kay Ann Curtis at sa iba pang nasaktan sa kanyang naging pahayag, pero nanindigan siyang wala naman mali siya sa kanyang mga sinabi. Pero nitong weekend, hindi tinanggap ng aktres ang anyay non-apology ng mambabatas. Sa kanyang post sa social media, inihayag ng aktres ang kanyang pagkagulat matapos madawit ang kanyang pangalan sa anyay vulgar at sexualized analogy. Dagdag pa ng aktres, si Suntay raw ay nagmistulang mukha ngayon ng isang kultura na patuloy pa rin na nang mamaliit ng mga kababaihan. Anya, hindi kailanman dapat maging props ang mga kababaihan sa kanyang mga komentaryo. Sa kabila niyan, malaking usapin pa rin ang diskriminasyon sa kasarian sa bansa. Sa inilabas na resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS, lumalabas na 83% ng mga Pilipino ang nagsasabing ang papel ng mga kababaihan ay pangalagaan at asikasuhin ang kanilang pamilya. Pero hindi sang-ayon dito si Raven na tagapagsalita ng Inabuyog Metro Baguio. Dalawa kasi yung pagtingin sa kababaihan sa kasulukuyang estado ng lipunan. Yung isa, sa kabilang bahagi, tinitignan yung kababaihan bilang isang sexual objects. Pangalawa, tinitignan naman yung kababaihan bilang kimi, walang karapatan, hindi kaya magtrabaho. Kaya naman nito Linggo, March 8, ipinanawagan nila ang pantay na pagtingin sa lahat anuman ng kasarian sa isang kilos protesta. Kasabay din ito sa pagdiriwang ng International Women's Work Day. Militante! Militante! Abante! Babae! Sulong! Gabriela! Lumaban makibaka! Lumaban makibaka! Sulong! Gabriela! Kanilang mensahe sa lahat ng kababaihan, hindi ka babae lang, babae ka. Sheila May Gonzalez, RNG News.